ang bawat LGU, alam nila kung ano ang produksyon ng kanilang bayan. Di po ba? So sa LGU pa lang, dapat po yung LGU may pakialam doon sa kanilang farmer. Di po ba? Di ba, Sir Jason? Yung LGU. Yeah. So alam niya rin, oo na sa panahong ito, sabay-sabay nagtanim, so sabay-sabay aani yan. So magkakaroon ka sigurado ng oversupply. Di po ba? So, alam niyo ho, yun yung parang sa atin lang po ito, parang dapat may management, di po ba? Dapat may Ah, diskarte po, no? May schedule, and then yung market nagtutulong-tulong, sila po as kumbaga whole of government approach. Hindi po ba parang ganun po dapat dito na hindi maaring sabihin na hindi ko na trabaho yan. Eh sa palengke hindi di ho ba dapat pag sinabi nating government dapat po ito iisa lang sila para po sa kapakanan ng farmers and consumers? yeah. Sir, okay po yung tama po yung sinasabi nyo. Kaya lang sinasabi natin kasi ngayon, unfortunately, pag sinabing presyon sa palengke at ang sumagot DA, ang nagiging solusyon ngayon, Import mag-import ka. import na. Kumbaga, ang laging solusyon Oo. at the expense ng producers eh. Kasi nga, ang lens po natin, Mm. unfortunately, Sir Ted, nasa presyon sa retail. So Mhm. ito ngayon pumutok sa kamatis, sa sili. Opo. May mga nagpapanukala, mag-import tayo para mas magmura presyo. Opo. Laging ganoon eh. Oo. Ang gusto nating sabihin, dapat ma-disabuse yung notion na Mm. ang lens natin sa retail ay dahil mataas yung presyuhan Opo, sa opo. farm gate Mm. dahil mataas ang presyo ng farmer. Yan po ang nangyari sa bigas, alam natin Oo. yan. Yan Mm. ang nangyari sa baboy, yan ang nangyari Mm. sa manok. At sa onions, okay Mm. yun kasi nga Mm. nare-regulate natin. Mm. Pero dahil ang lens mo po ay retail, ang tingin kaagad ay may problema ka sa farm, may Opo. problema ka sa production side. Opo. Kaya Mm. ang solusyon mo, mag-angkat ka ng mas mura para mas makinabang ang consumers. Yun po ang ating gusto nung sabihin, Sir Ted, na para Opo. bang Mm. hindi lang dapat sa presyo sa palengke nakatikin ng ating mga economic managers. Opo, opo. Kasi mahirap din yata, Sir Jason, kapag ang nakaupo, no, ang pinuno ng gobyerno ay masyado sila ngayong sensitive sa approval and trust ratings, particularly po sa concern daw ng inflation, na kapag umaray si consumer, import ka kaagad, na hindi mo na iniisip anong side effect nito sa farmers mo, di ba? Parang politically may ano din po ito, may implikasyon, right? Itong mga desisyon na ito doon po sa trust and approval ratings nila. Kasi nga, pag sinabing inflation number one concern, importasyon kaagad ang solusyon to flood the market. Tama po, kaya nga I think yung last 18 months since the implementation EO 62, malinaw. Mm. Yung importasyon as a solution, hindi Mm. talaga siya Mm. magbibigay ng positibo sa ekonomiya, Mm. mapa-consumer, mapa-producer, mapa-government. Pero yun nga po, certain eh. Sa ngayon, ang dapat talagang masolve, yung vacuum sa gitna. Yung governance, yung talagang pag-i-implement sa ng ano no, yung value chain natin kasi may disconnect talaga. Mino-monitor mo, nire-regulate mo yung production side, nire-regulate mo yung retail side, pero yung gitna, absent ka. Kaya Oo. nandun Opo. po yung papamayagpag ng Okay. mga actors sa gitna, hindi lang po Opo. sa vegetables, Mm. across commodities po natin, Sige po. from Okay. Opo. crops to livestock. Opo. Sige. So in summary po, ang sinasabi po kaninyo, doon sa gitna, walang regulator. Doon sa gitna, walang gobyerno. Opo. So kung hindi na trabaho ng DA yan, hindi rin naman trabaho ng DTI yan. Trabaho po ito nino. Kung sakasakali po, kailangan na naman bumuo ng agency. Hindi ba pwede dito yung Philippine Competition Commission? Ano bang, wala ba pwede dito mag-regulate doon sa gitna sinasabi po ninyo? Dapat meron certain kasi ang naging problema natin, medyo atras tayo ng konti mula nung na-devolve ang DA. In fact, hanggang regional lang talaga sila. Yung sa baba, LGU na po yan ang may hawak. Kahit may mga programs ng DA, pag ayaw ng governor, pag ayaw ng mayor, mahirap ma-implement. Ang mga permits ng mga nagbabiyahe, in fact, dapat po trabaho ng LGU. Yung mga cold storages, yung mga post-harvest, dapat yan, bukod sa yung national agency, dapat ang talagang nagmo-monitor sa baba ay mga LGUs. Yung presyohan sa Mm. palengke, yung mga food Mhm. safety, etc. Mhm. etc. Mhm. Laging LGU and national agency. Ang problema natin, pag tinanong mo DA, kulang sila ng tao.
Pagdating mo sa LGU, sasabihin niya, wala silang budget to monitor. Even yung pag-monitor sa palengke, certain pahirapan. What more, yung from farm to palengke. Talagang wala kang makikitang governance yan sa panahon ngayon, which is really very, very, very unfortunate. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!